Isang magandang araw po mga ka-farmers. Welcome back po dito sa munti nating channel. Ito na nga pala mga ka-farmers yung update sa ating punlaan na Pipino Legacy F1. Bali ito po mga ka-farmers ay nasa ano na po ito, 11 days at pwede na po siyang itanim mga ka-farmers. Bali ang mapapunla ko dito mga farmers ay dalawang latang malaki, tsaka mayroon akong yung mga bungi-bungi yun yung luma, may luma akong binhi, pinula ko din sa may din. Tapos mga farmers may punla din pala akong ampalaya. Ito po yung tatlong lata na yung Stacy F1. Subok ulit tayo magtanim at baka suswertehin tayo. Yung nakaraan nating tanim, swerte tayo dun mga farmers, malaki yung ating kinita. Tapos ito, magsubok tayo ng pipino. Bali pantanim na nga talaga itong ating pipino. Pakita ko sa inyo mga farmers. Ang ganda ng kanyang tubo, ang ganda ng kanyang puno, madami siyang ugat. At ang ginamit ko nga pala dito mga farmers na punlaan ay dumi ng kambing. Diretso na dito ko kinuha sa gilid na yun. Hindi ko na binistay. Diniretso ko na. Pagkakuha ko dyan, tinanggalan ko lang ng mga bato-bato. Tapos diretso tray, tapos diretso punla na. Pag nagpupunla mga farmers, bawa nilagay nyo yung buto, siguraduhin nyo na tama lang yung basa ng pagpupunlaan nyo. Tapos pagpatong-patungan nyo muna ang train mga 3 days. Pero itong pipino 1 day lang sumibol na agad. Pag nakita nyo na may nasibol na, saka nyo siya ikalat dito sa greenhouse nyo para hindi na kayo mahirapang magtaklob. Bali siguro by Monday magtatanim na kami. Hindi ko lang may pa ngayon kasi hindi pa ready yung taniman, may hinahanda pa kami. At ginamit ko nga pala dito mga farmers, na-sprayhan ko lang ito ng fungicide, yung Custodia, tsaka nag-spray din ako ng Neb Ultra. Yun po yung pampadami ng ugat, Neb Ultra. Yun po isang mabibigay ko sa inyong tips pag po kayo ay nagtatanim, pag po kayo nagsiseedlings, Neb Ultra pong gamitin nyo, pampadami po ng ugat. Pero meron din po mabibiling ibang mga growing hormone, kaya na po ang bahalang pumili. Ang ginamit ko po dito yung Neb Ultra, papakita ko sa inyo mamaya mga farmers. So ayun lang, pakita ko sa inyo yung Neb Ultra. Dagdag nga pala, pagka yung mga tanim nyo, ang mga seedlings nyo ay kamatis, hindi pala, sili, yung mga solanaceous, sili, talong, at pwede na yung mga kamatis. Pag mahina yung arangkada nya, mag-abono kayo. Pero ito, hindi na ako nag-abono kasi napakaganda ng ginamit natin dito, dumi ng kambing, kaya napakaganda ng kanyang tubo. Ayan po mga farmers. Ito nga pala yung gagamitin natin sa pagtatanim. Ito po yung kumbaga ay it's a must, hindi po pwedeng wala. Ito po yung carboporan, dahil ito po ay laban sa mga nematodes, yung po mga sumisira sa ugat at puno ng ating mga halaman. Bali ito mga ka-farmers ay maglalagay lang kayo pagkatanim. Pagka po malapit na magbulaklak, huwag na po kang gagamit ito. Pang lang po ito, pang hindi pa tanim. Yan, insecticide, nematicide, pang nematodes ito mga farmers. Sa kahit ng brand naman po, basta yung carboporan. Tapos ihahalo ko siya dito sa Wucosim granules. Yan, 10 kilos. 10 kilos ng Wucosim granules. Tapos 1 kilo nito, 1 kilo na carboporan. Ito po ang Wucosim ay
yung biostimulant, pampaiwas stress, pampahaba ng ugat, tsaka pampabulas, pampano sa abiotic stress. Tsaka ito po ay para bang pang-unlock dun sa mga fertilizer na nilalagay natin para mabilis yung ng halaman natin, para mabilis yung makain. Konti lang po ang lagay ko nito mga farmers. Ayan, pwede po siya sa kahit anong gulay. Bali, ang lagay ko nito, kada butas, pag na-mix ko na silang dalawa, 3 to 5 grams lang ang lagay ko niyan. Ayan mga farmers. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo na Neb Ultra. Ayan. Ito po yung pampaano natin, pampahaba ng ugat at pampabulas. Bali sa to, root exudates. Pampahaba to ng ugat mga farmers. Ito ay hindi ko matandaan magkano bili ko nito. Search nyo lang po sa Shopee. Sa Shopee ko lang po ito binibili. Kulay blue po ito. Tapos ang lagay ko sa knapsack sprayer, isa lang. Isang ganito lang. Ayos na po yun. Ganda po ng epekto nitong Neb Ultra. Lately ko lang ito na-discover Neb Ultra. Napakaganda po mga ka-farmers. Try nyo rin. Ayan. So, bali ito na lang yung ating pahukayan. Tapos na tayo doon. Tsaka doon. Sa dulo doon. Iniipit ko na lang yung drip tape. Pero dito, ito ay 23 na plat. Hindi pa ito tapos. Dami pa. Problema, walang pumasok ngayon na worker. Mahirap talaga pagka wala tayong maasahan tauhan, yung bang one call away lang. Mahirap. Nakikiusap pa tayo kahit na tama naman yung pasweldo natin. Basta yun na yun. Yan po mga farmers. Hindi ko na may papakita sa inyo paano ito itanim. Dahil bukas po ay babalik na ako sa trabaho ko. Hindi papatanim ko lang ito sa aking kapatid. Tsaka doon sa dalawa namin tao, siya nila yung pag-oversee ko dito. Tuturo ko na lang yung mga gagawin niya. So bali ang balik nito ay next week na. Pakita ko sa inyo pag naitanim na. Abang-abang na lang po kayo mga farmers para makita nyo paano natin ito alagaan, pipino. Tsaka kung makakaharvest pa tayo ng madami dito sa itatanim natin pipino Legacy F1. Hanggang dito na lang po mga farmers at ingat po tayong lahat.